kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga oras na ito. Sa araw na ito, ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng Aklat ni Job, at ito ang part 7 ng Aklat ni Job, na mula sa 32 kabanata, unang talata, hanggang 37 kabanata, 24 na talata. At ito ay pinamagatang ang mga salita ni Elihu. Si Elihu ay anak ni Barakel, isang ina po ni Buz, na kabilang sa angkan ni Ram. Dahil kumbinsido si Job sa sarili niyang kawalang kasalanan, ang tatlong lalaki ay sumuko sa pagsisikap na sagutin siya. Ngunit hindi na napigilan ng isang tagamasid na nagngangalang Elihu ang kanyang galit, dahil binigyang katwiran ni Job ang kanyang sarili at sinisisi ang Diyos. Nagalit din siya sa tatlong kaibigan ni Job. Wala silang mahanap na paraan upang masagot si Job, at ito ay nagpapakita na ang Diyos ay nagkamali. Dahil si Elihu ang pinakabata doon, naghintay siya hanggang sa matapos magsalita ang lahat. Nang makita niyang hindi makasagot ang tatlong lalaki kay Job, nagalit siya at nagsimulang magsalita. Bata pa ako at matanda ka na, kaya natatakot akong sabihin sa iyo kung ano ang iniisip ko. Sinabi ko sa aking sarili na dapat kang magsalita, na kayong matatandang lalaki ay dapat ibahagi ang inyong karunungan. Ngunit ang Espiritu ng makapangyarihang Diyos ang dumarating sa mga tao at nagbibigay sa kanila ng karunungan. Hindi pagtanda ang nagpapatalino sa mga tao o tumutulong sa kanila na malaman kung ano ang tama. Kaya ngayon, gusto kong makinig ka sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang iniisip ko. Matyaga akong nakinig habang nagsasalita kayo at naghintay habang naghahanap kayo ng matatalinong parirala. Nilimi kong mabuti at pinakinggan, nabigo kayo. Hindi ninyo napabulaanan ang sinabi ni Job. Paano ninyong masasabing nakatuklas kayo ng karunungan? Dapat sagutin ng Diyos si Job dahil nabigo kayo. Si Job ay nagsasalita sa inyo hindi sa akin, ngunit hindi kailanman sasagot sa paraang ginawa ninyo. Ang mga salita ay nabigo sa kanila, Job. Wala silang sagot sa iyo. Maghihintay pa ba ako kapag tahimik na sila? Nakatayo sila doon at wala nang masabi. Hindi. Magbibigay ako ng sarili kong sagot ngayon at sasabihin ko sa iyo kung ano ang iniisip ko. Halos hindi na ako makapaghintay na magsalita. Hindi ko mapigilan ang mga salita. Kung hindi ako magkakaroon ng pagkakataong magsalita, sasabog ako na parang balat ng alak na puno ng bagong alak. Hindi ko ito matiis. Kailangan kong magsalita. Hindi ako papanik kanino man sa debating ito. Hindi ako mambobola kahit kanino. Hindi ako marunong mambola at mabilis akong parurusahan ng Diyos kung gagawin ko. At ngayon, Job, makinig kang mabuti sa lahat ng aking sasabihin. Handa akong sabihin ang nasa isip ko. Ang lahat ng aking mga salita ay tapat at ako ay nagsasalita ng katotohanan. Ginawa ako ng Espiritu ng Diyos at binigyan ako ng buhay.
Sagutin mo ako kung kaya mo. Ihanda ang iyong mga argumento. Ikaw at ako ay pareho sa paningin ng Diyos. Pareho tayong nabuo mula sa putik. Kaya wala kang dahilan para matakot sa akin. Hindi kita dadaigin. Ngayon, ito ang narinig kong sinabi mo. Wala akong kasalanan. Wala akong ginawang mali. Ako ay inosente at malaya sa kasalanan. Ngunit ang Diyos ay nakahanap ng dahilan para atakihin ako at tinatrato ako na parang isang kaaway. Tinalian niya ng mga tanikala ang aking mga paa. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ko. Ngunit sinasabi ko sa iyo, Job, mali ka. Ang Diyos ay mas dakila kaysa sinumang tao. Bakit mo inaakusahan ang Diyos sa hindi pagsagot sa mga reklamo ng isang tao? Bagamat paulit-ulit na nagsasalita ang Diyos, walang pumapansin sa sinasabi niya. Sa gabi, kapag ang mga tao ay natutulog, ang Diyos ay nagsasalita sa panaginip at pangitain. Ginagawa niya na makinig sila sa kanyang mga sasabihin at natatakot sila sa kanyang mga babala. Nagsasalita ang Diyos para mapatigil sila sa kanilang pagkakasala at iligtas sila sa pagiging mapagmataas. Hindi niya hahayaang mapahamak sila. Sila ay iniligtas niya mula sa kamatayan mismo. Itinutuwid ng Diyos ang isang tao sa pamamagitan ng pagpapadala ng sakit at pinupuno ng kirot ang kanyang katawan. Ang taong may sakit ay nawawala ng gana at kahit na ang pinakamasarap na pagkain ay mukhang mapanghimagsik. Ang kanyang katawan ay nauubos sa wala. Makikita mo ang lahat ng kanyang mga buto. Malapit na siyang mapunta sa mundo ng mga patay. Marahil ay maaaring tulungan siya ng isang anghel, isa sa libu-libong anghel ng Diyos na nagpapaalala sa mga tao ng kanilang tungkulin. Sa awa ay sasabihin ng anghel, palayain siya. Hindi siya dapat bumaba sa mundo ng mga patay. Narito ang pantubos upang palayain siya. Magiging bata at lalakas muli ang kanyang katawan. Kapag siya ay nanalangin, sasagutin siya ng Diyos. Sasambahin niya ang Diyos ng may kagalakan. Itatama muli ng Diyos ang mga bagay para sa kanya. Sasabihin niya sa publiko, nagkasala ako, hindi ko nagawa ang tama, ngunit iniligtas ako ng Diyos. Pinigilan niya akong pumunta sa mundo ng mga patay at ako ay buhay pa. Paulit-ulit na ginagawa ng Diyos ang lahat ng ito. Inililigtas niya ang buhay ng isang tao at binibigyan siya ng kagalakan ng pamumuhay. Ngayon, Job, makinig ka sa aking sinasabi. Tumahimik ka at hayaan mo akong magsalita. Ngunit kung mayroon kang sasabihin, hayaan mong madinig ko ito. Malugod kong tatanggapin na ikaw ay nasa tama. Ngunit kung hindi, tumahimik ka at makinig sa akin, at tuturuan kita kung paano maging matalino. Kayong mga lalaki ay napakadunong, napakatalino. Makinig kayo ngayon sa sinasabi ko. Alam ninyo ang masarap na pagkain kapag natikman nyo ito, ngunit hindi matalinong mga salita kapag narinig ninyo ang mga ito. Nasa atin na para desisyonan ang kaso. Sinabi ni Job na siya ay inosente, na ang Diyos ay tumatangging bigyan siya ng hustisya.
Nagtanong siya, paano ako magsisinungaling at sasabihing mali ako? Ako ay nasugatan, ngunit ako ay walang kasalanan. Nakakita ka na ba ng taong katulad nitong si Job? Hindi siya kailanman nagpapakita ng paggalang sa Diyos. Gusto niya ang samahan ng masasamang tao at sumasama sa mga makasalanan. Sinabi niya na kailanman ay walang kabutihang magagawa ang subukang sundin ang kalooban ng Diyos. Makinig sa akin, kayong mga taong nakakaunawa. Gagawin ba ng makapangyarihang Diyos ang mali? Ginagantimpalaan niya ang mga tao sa kanilang ginagawa at tinatrato sila ayon sa nararapat sa kanila. Ang makapangyarihang Diyos ay hindi gumagawa ng masama. Kailanman siya ay hindi naging hindi makatarungan sa sinuman. Nakuha ba ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa iba? May naglagay ba sa kanya na mamahala sa mundo? Kung binawi ng Diyos ang hininga ng buhay, kung gayon, ang lahat ng nabubuhay ay mamamatay at magiging alabok muli. Ngayon makinig ka sa akin kung ikaw ay matalino. Kinukondina mo ba ang matuwid na Diyos? Sa tingin mo, kinasusuklaman niya ang hustisya? Hinahatulan ng Diyos ang mga hari at pinuno kapag sila ay walang halaga o masama. Hindi siya pumanig sa mga pinuno o pinapaboran ang mayaman kaysa sa mahirap, sapagkat nilikha niya ang lahat. Sa gabi, maaaring biglang mamatay ang isang tao. Hinampas ng Diyos ang mga tao at sila ay nasawi. Pinapatay niya ang makapangyarihan ng walang hirap. Pinagmamasdan niya ang bawat baitang na kinuha ng mga tao. Walang kadiliman na sapat ang dilim upang itago ang isang makasalanan mula sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos na magtakda ng panahon para sa mga tao na pumunta at hatulan niya. Hindi niya kailangan ng imbestigasyon para tanggalin ang mga pinuno at palitan sila ng iba. Dahil alam niya kung ano ang kanilang ginagawa, ibinabagsak niya sila at dinudurog sa gabi. Pinarurusahan niya ang mga makasalanan kung saan makikita ito ng lahat dahil tumigil sila sa pagsunod sa kanya at ipinagwalang bahala ang lahat ng mga utos niya. Pinilit nilang dumaing sa Diyos ang mga dukha at nadinig niya ang kanilang mga tawag para sa tulong. Kung ang Diyos ay nagpasya na walang gawin, walang sino man ang maaaring pumuna sa kanya. Kung itinago niya ang kanyang mukha, ang mga tao ay walang magagawa. Walang magagawa ang mga bansa para pigilang mamuno sa kanila ang mga walang Diyos na maniniil. Job, ipinagtapat mo na ba sa Diyos ang iyong mga kasalanan at nangakong hindi na muling magkasala? Hiniling mo ba sa Diyos na ipakita sa iyo ang iyong mga kamalian at pumayag ka bang huminto sa paggawa ng masama? Dahil tumututol ka sa ginagawa ng Diyos, inaasahan mo bang gagawin niya ang gusto mo? Ang desisyon ay sa iyo, hindi sa akin. Sabihin sa amin ngayon kung ano ang iniisip mo. Ang sinumang matinong tao ay tiyak nasasang-ayon. Sinumang matalinong tao na makakarinig sa akin ay magsasabi na si Job ay nagsasalita mula sa kamangmangan at wala siyang sinasabi na may katuturan. Isipin ang lahat ng sinasabi ni Job.
makikita mo na siya ay nagsasalita na parang masamang tao. Sa kanyang mga kasalanan ay idinagdag niya ang paghihimagsik. Sa harap nating lahat ay tinutuya niya ang Diyos. Hindi tama ho na sabihin mong inosente ka sa paningin ng Diyos o tanungin ang Diyos, paano ka naaapektuhan ng aking kasalanan? Ano ang napala ko sa hindi ko pagkakasala? Sasagutin kita gayon din ang mga kaibigan mo. Tumingin ka sa langit. Tingnan kung gaano kataas ang mga ulap. Kung magkasala ka, walang masama sa Diyos. Kung maraming beses kang gumawa ng mali, nakakaapekto ba sa Kanya? Tinutulungan mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng pagiging matuwid? Walang kailangan ng Diyos sa iyo. Ang iyong kapwa-tao ang nagdurusa sa iyong mga kasalanan, at ang kabutihang ginagawa mo ay nakakatulong sa Kanya. Kapag ang mga tao ay inaapi, sila'y dumadaing. Umiiyak sila para may magligtas sa kanila. Ngunit hindi sila bumaling sa Diyos, ang kanilang tagapaglikha, na nagbibigay sa kanila ng pag-asa sa kanilang pinakamadilim na mga oras. Hindi sila bumaling sa Diyos, na gumagawa sa atin na maging matalino, mas matalino kaysa sa anumang hayop o ibon. Nananangis sila para humingi ng tulong, ngunit hindi sumasagot ang Diyos, sapagkat sila ay mapagmataas at masasamang tao. Walang silbi para sa kanila ang manangis. Hindi sila nakikita o naririnig ng makapangyarihang Diyos. Job, sabi mo, hindi mo makita ang Diyos, ngunit matyagang maghintay. Ang iyong kaso ay nasa harap niya. Iniisip mo na ang Diyos ay hindi nagpaparusa, na hindi niya binibigyang pansin ang kasalanan. Walang silbi para sa iyo na magpatuloy sa pagsasalita. Malinaw na hindi mo alam ang sinasabi mo. Maging matyaga at makinig ng kaunti pa sa sinasabi ko sa ngalan ng Diyos. Malawak ang aking kaalaman. Gagamitin ko ang aking nalalaman para ipakita na ang Diyos, ang aking tagapagligtas, ay makatarungan. Wala akong sinasabi sa iyo na hindi totoo. Nakikita mo sa iyong harapan ang isang tunay na matalinong tao. Gaano kalakas ang Diyos? Hindi niya hinahamak ang sinuman. Walang hindi niya naiintindihan. Hindi niya hinahayaang patuloy na mabuhay ang mga makasalanan, at laging may katarungan ang pakikitungo niya sa mga dukha. Pinoprotektahan niya ang mga matuwid. Hinahayaan niyang mamuno sila tulad ng mga hari, at hinahayaan silang parangalan magpakailanman. Ngunit kung ang mga tao ay nakagapos sa tanikala, nagdurusa dahil sa kanilang ginawa, ipinapakita sa kanila ng Diyos ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang pagmamataas. Ginagawa niya silang makinig sa kanyang babala na tumalikod sa kasamaan. Kung susundin nila ang Diyos at paglilingkuran siya, mamumuhay sila sa kapayapaan at kasaganaan. Ngunit kung hindi, mamamatay sila sa kamangmangan at tatawid sa batis patungo sa mundo ng mga patay. Ang mga walang Diyos ay patuloy na nagagalit, at kahit na parusahan, hindi sila nananalangin para sa tulong. Sila ay namamatay habang sila ay bata pa.
pinagod ng isang buhay ng kahihiyan. Ngunit ang Diyos ay nagtuturo sa mga tao sa pamamagitan ng pagdurusa at gumagamit ng pagkabalisa upang buksan ang kanilang mga mata. Hinango ka ng Diyos mula sa kabagabagan at hinayaan kang magtamasa ng katiwasayan. Ang iyong mesa ay napuspos ng pagkain. Ngunit ngayon ay pinarurusahan ka ayon sa nararapat sa iyo. Mag-ingat na huwag hayaang linlangin ka ng mga suhol o iligaw ka ng kayamanan. Walang mabuting maidudulot sa iyo ang paghingi ng tulong. Lahat ng iyong lakas ay hindi makakatulong sa iyo ngayon. Huwag mong hilingin na dumating ang gabi, ang oras kung kailan malilipol ang mga bansa. Mag-ingat na huwag bumaling sa kasamaan. Ang iyong pagdurusa ay ipinadala upang ilayo ka mula dito. Alalahanin kung gaano kadakila ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ang pinakadakilang guro sa lahat. Walang makapagsasabi sa Diyos kung ano ang dapat gawin o akusahan siya ng paggawa ng masama. Siya ay palaging pinupuri sa kanyang mga ginagawa. Dapat mo rin siyang purihin. Nakita ng lahat kung ano ang ginawa niya, pero sa malayo lang tayo makapagmamasid. Hindi natin lubos na malalaman ang kanyang kadakilaan o mabibilang ang bilang ng kanyang mga taon. Ang Diyos ang kumukuha ng tubig sa lupa at ginagawa itong mga patak ng ulan. Hinahayaan niya ang ulan na bumuhos mula sa mga ulap para umulan sa buong sangkatauhan. Walang nakakaalam kung paano gumagalaw ang mga ulap o kung paano dumadagundong ang kulog sa kalangitan kung saan nananahan ang Diyos. Nagpapadala siya ng kidlat sa buong kalangitan, ngunit ang kalaliman ng dagat ay nananatiling madilim. Ganito kung paano niya pinapakain ang mga tao at pagbibigay ng saganang pagkain. Sinusunggaban niya ang kidlat gamit ang kanyang mga kamay at inutusan itong tumama sa marka. Inanunsyo ng kulog ang paparating na bagyo at alam ng mga baka na ito ay darating. Ang bagyo ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Makinig kayong lahat sa tinig ng Diyos, sa kulog na nagmumula sa kanyang bibig. Pinadadala niya ang kidlat sa ibayo ng kalangitan mula sa isang dulo ng mundo hanggang sa kabilang dulo. Pagkatapos ang dagundong ng kanyang tinig ay narinig ang marilag na tunog ng kulog at sumunod na sandali ang kidlat ay kumikislap. Sa utos ng Diyos, ang mga kamanghamanghang bagay ay nangyayari. Mga kamanghamanghang bagay na hindi natin maintindihan. Iniutos niya na bumagsak ang nyebe sa lupa at nagpapadala ng mga agos ng malakas na ulan. Pinahinto niya ang gawain ng mga tao. Ipinakita niya sa kanila kung ano ang kaya niyang gawin. Ang mga mabangis na hayop ay pumupunta sa kanilang mga lungga. Ang hangin ng bagyo ay nagmumula sa timog, at ang malamig na hangin ay mula sa hilaga. Ang hininga ng Diyos ay nagpapalamig sa tubig at nagiging matigas na yelo. Kumikislap ang kidlat mula sa mga ulap habang kumikilos sila ayon sa kalooban ng Diyos. Ginagawa nila ang lahat ng iniutos ng Diyos saan man sa buong mundo. Nagpapadala ang Diyos ng ulan upang
diligin ang lupa. Maaaring ipadala niya ito upang parusahan ang mga tao o upang ipakita sa kanila ang kanyang pagtulong. Tumigil sandali, Job, at makinig ka. Isaalang-alang ang mga kahangahangang bagay na ginagawa ng Diyos. Alam mo ba kung paanong nagbibigay ng utos ang Diyos at nagpapakidlat mula sa mga ulap? Alam mo ba kung paano lumulutang ang mga ulap sa langit, ang gawa ng kamanghamanghang kasanayan ng Diyos? Hindi. Maaari ka lamang magdusa sa init kapag inapinang hanging habagat ang lupain. Matutulungan mo ba ang Diyos na iunat ang langit at gawin itong kasing tigas ng pinakamakintab na metal? Ituro sa amin kung ano ang sasabihin sa Diyos. Blanko ang aming isipan, wala kaming masabi. Hindi ko hihilingin na makipag-usap sa Diyos. Bakit ko siya bibigyan ng pagkakataon na sirain ako? At ngayon ang liwanag sa langit ay nakasisilaw. Masyadong maliwanag para sa amin upang tumingin dito. At malinis na winalis ng hangin ang kalangitan. Isang gininto ang liwanag ay nakita sa hilaga. At ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinuno tayo ng kapitagan. Napakadakila ng kapangyarihan ng Diyos, kaya hindi tayo makalapit sa Kanya. Siya ay matuwid at makatarungan sa Kanyang mga pakikitungo sa mga tao. Hindi kataka-taka kung gayon na ang lahat ay humanga sa Kanya at na hindi Niya pinapansin ang mga nagsasabing sila ay matalino. At dito nagtatapos ang part 7 ng aklat ni Job. Abangan ang pagtatapos ng aklat ni Job sa part 8. At ito ay pinamagatang Sinagot ng Panginoon si Job. Hanggang sa muli. Patnubayan nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.